So, dito na po tayo sa fishport. Ito po ng Pitogo. Mga around 5 minutes lang po ibubong ang boat natin papunta rin sa property nating pupuntahan. Nandun lang po. Hindi pa po nagagawa yung kung daan doon. Yan naman po ay may propose na kalsada. So, dito po tayo ngayon sa ayan, tayo po ngayon ay pupunta na ron sa ating titingnan na property na beachfront. Tingnan po natin yung biyahe papunta ron. Ano? Ha? Hindi pa kaya yan. Anong oras po ang low tide? Okay. Narito na po tayo. Around mga kulang-kulang 10 minutes. Ito na po ang ating Patay. patay. Yung kahoy pong malaking yan, dyan ang umpisa. Papunta rito. Opo, hanggang doon po. Packet ng ganyan. Tatay, mga ilan po ang... So, ito na po na, babak po tayo. Napakaganda po nito. Bumiyahe lang po tayo sa bangka. Sasakay tayo sa bangka, tumayo ako. Si Paul pa lang tumayo. Si Paul ho yung tumawag. Oh. Hanap na tayo. So na ito po kami ngayon. Pupuntahan po namin yung boundary. Ano po? Nakikita nyo naman po. Dito po white sand, although hindi naman siya pino. Pero may mga pebbles siya na konti. Ito po. Kastaho daw po yung tawag nila dito. Pero dito lang po, nakikita nyo naman po rito sa napakalinaw ng tubig. Ayan po, napakalinaw ng tubig. Napakaganda pong beach nito. So, dito po tayo ngayon sa Pitogo, Quezon. At mayroon pa pang mga natatago dito mga beach na affordable pa ang price. So, yan, titingnan po natin yung si tatay po ang may-ari nito. Siya po ang nakapangalan sa title. So, yan. Dito po sa talisay na ito. Yan po ang pinakang... Kasi ayaw ko nung sabi nga nung tatay ko, makuhaan tayo. Makuhaan. Huwag lang tayong makakuha. Okay po. Opo. So, possible mag-adjust pa tayo dyan ng konti. Kasi mabait nga si tatay. Ayaw nila nung magulo. Pero malalaman naman po yan pag sinukat. Dito ay bulak yung ginagawang unan. Oo. Diretso doon. Yun po yung pinakang pagitan. May mga muhon yan. May mga muhon naman po. Dito, may muhon dito.
Okay po, opo. So malaki naman pala dito ang frontage. Ginawas ko na nga rin. Sama na magsusukat. Opo, eh di yun talaga. Oo. So, Ito, mga niyog nito. Alin ko nga ito yan, mga niyog na po yan. So, mahaba po ang frontage. Ibig sabihin po tatay, yung rock formation na imang bato na yan, yung kuweba na yan, ay mahagip yan dito sa ibibenta. Kabila pa. Hanggang kabila pa. Hanggang sa kabila babangka pa. So, ibig sabihin, naitira pa naman yung isa. Okay. More or less, mahigit. Mula doon sa ibang bato. Opo. Meron doon para doon sa dalawang Oo. 114 pa rin. Ay, di nasa 200 pala ang nito, ang frontage, ang shoreline. 300. Kung kasama yung isa. 228. 228 228 meters po yun. Yung pinakang naku sa tabing dagat. Malaki po mga kaparnlat. Kita nyo naman po yung buhangin. Napakaganda. Yan o. Napakalinaw po ng tubig. Wow. So ito po ay walang masyadong mga tanim na niyog. May mga kahoy lang po siya ng mga hardwood na rin po yung iba nandun. So nandun medyo pataas po tayo ng konti. Bahagya lang po, hindi naman talagang slope. Ayan, puro mga makakahuyan, hindi lang po siya malinis sa ngayon. Napakaganda po kung overlooking yan, lalagyan nyo ng bahay dyan. Kalimitan po dito ay mga rock formation yung lupa. Ayan, may mga bato-bato siya. Ang buhangin din naman po ay, kita nyo naman po. Pinong-pino rin po yung iba dito ng buhangin. May ilang part lang siya na, ayan, may mga bato-bato siya na pebbles. Ito po binibenta nila. Pwede po tayong pumili ng 4 hectares. 4 hectares po. Yan po ang kanilang pinakang ibinibenta dito. Lahat-lahat po ito ay nasa 9 hectares sa isang titulo. Gusto na po ibenta nung anak ni tatay. Si tatay na rin naman kasi ito kasi tatay buhay pa. So, mga ibibigay niya yun sa kanya mga anak. Kaya nagkakaisa po sila na magbenta ng ilang bahagi. 9 hectares po ito lahat-lahat sa titulo. So tiga-3 hektarya po sila. Ang ibibenta lang po ay mga hanggang 4 na hektarya. So ayan, yung rock formation may kuweba rin po yan. May kuweba rin po doon. Ayan. Maganda rin po dyan sa rock formation na yan. Lalagyan natin ng bahay dyan or kubo. Naka-overlooking po yan. So tara po, pupuntahan po natin yung loob. So ayan. Mayroon man po siyang mga bato-bato pero yun po yung bato na maganda, madulas po yan. Hindi po yan yung matalas. May ilang bato, part na mabato. Kamalaya, pintara mo. Naku. Hirap yan, matalas din yan. Sige po. Pupunta po tayo dun sa bahay ni tatay. So ito, ang kuryente po, ang source natin ng kuryente, mayroon naman po. Ayan o. Tatay, yung kalsada nito, medyo matagal pa ano. Pero umpisa na rin po. Ay, wow, okay. So ang access naman po ay unti-unti na po nilang ginagawa. Malapit lang po ito sa town proper. Ang barangay po na nakakasakop dito tatay ay ano. Ito mag-este. Opo. Ang presyo po ni tatay niyan 150 per square meter. So yan po mga kaparnlat. Napakamura na po nito. Kunin nyo na po ito sa quality ng beach niya. Ay talagang mura sa presyo. Yung mga niyog po hindi pa masyadong matataas. May mga mababa pa pong niyog. Ayan po. Makikita nyo naman yung mga niyog.
Ang poste ito. Kuryente po. So, tayo po. Ito po. Ito po yung ibabaw na niya. Pinakang ibabaw. Hindi naman talaga totally ahon. Banayad lang po yung pag-akyat niya. So ito po yung sasakop pa ng dalawa. Opo. Opo, yung mababang niya ba yun. Tapos yun yung bahay niya. Yung kanyang bahay hindi na. Ay, hindi na po. Opo, opo. Ay, di ibig sabihin, nandyan din yung bahay niyo. Nandun. Nandun po. Sakop pa rin ng lupa. Oo, sakop. Sakop pa rin. Ngayon, kung apat lang, nakukuha, tigalawa yung dalawa. Hanggang dun po ano. Ayun, kung apat ng tig dalawa. Yung sa magkapatid, tig dalawa po. Pero lahat po yun ay measure line po yun. Kaya nasa 200 po, 200 meters ang makukuhang shoreline or frontage dun sa dagat. Ito pong part na to, hindi na po ito kasama. Hindi na ito kasama. Kasi dito sa isang anak po niya, 3 pong anak yun, yung 2 lang po ang magbibenta. Pero yun po ay nasa pangalan pa ni tatay, kaya wala pong problema. Consider na isa pa lang ang titulo. Ay, na isang lang may-ari. Ang portion lang binibenta. Yan. So yan, maraming salamat po sa inyo mga ka-farmlat. Hindi na po ito sakop. Grabe po. Hingi ka. Grabe. Grabe po. Napakababa, alam ko. Ayan, grabe. Ito ba yung may-ari? Napahiya. Nine hectares. Ito na po tayo sa kabila. Umikot po tayo. Ano po? Dito tayo dumaan sa ibabaw. Tapos ito ang dagat. Ano po? Umikot po tayo. Yun yung rock formation nandun. So talagang napakahaba ng frontage. Kaya lang dito po sa parting ito may mga puno, kahoy dagat. Ito pong kahoy dagat na ito. So ito pa rin. Meron pa rin namang paliguan. Same lang din po ng buhangin. Same lang din po dun sa nauna nating Hanggang dito po. Ito po ang pinakang boundary yan. Opo, punta ron. So, gigilid lang po doon ng konti sa bahay. So, yan po yung Tayo ko ng paglakas-lakas ka. Opo, Sa tatlo. doon sa 3 Pero ito, mula nga doon sa bahay, hanggang dyan po talaga. pre, Oh. una, 114. 140. Mula dito hanggang doon, 218. 218. O 300. Ay, 200. Papunta rito. 18. Oho, 280. Unang 114. Opo, oho. Ito ang 100 naman papunta rito. 114. Talagang Talagang tigi 100 sila. wala silang lamang. Oh, walang lamangan siya. Okay. So ito po, medyo lang tayo dito, medyo masuka lang. So ito po ang frontage niyan. Yan. Napakamura na po nito. Okay.